Estrel, ngayon ka lang. Kahapon pa kita hinihintay. Maraming trabaho eh. Kumain ka na? Busog pa ako. Maya-maya matutulog na ako. Estrel, may kailangan kang malaman. Makinig ka at huwag ka sanang magalit. Mahalaga ito. At ang gusto ko sana, maging bukas ang isipan mo. Kinausap ni Captain Marsan si Brother Papeng. Si Captain Marsan, yung kaibigan niyo sa simbahan? Mainit ka na sa militar. Naka-surveillance ka na. Ha? Communist Front daw ang grupo nyo. Yung pondo daw ninyo napupunta sa mga rebelde. Nakalagay sa intelligence report ng military ang pangalan mo. Kasama ang listahan ng mga rebelde. Yan ang sinasabi ko sa mga Kristiyano. Walang inatupag kundi magchismisan. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Pagkatapos sa huli, magsisiraan din. Sabihin mo nga sa mga brothers at saka mga sisters mo dyan sa simbahan, tanggalin ako dun sa kanilang pag-iintriga. Usapan natin hindi ka nasasama sa UG. Nangako ka na trabaho lang ang atupagin mo sa NGO na yan. Tapatin mo ako. Bumalik ka na ba sa Kilusan? Bumalik ka na ba sa Kilusan? Sabi ko na nga ba eh. Ang di ko naman maintindihan, bakit naninibago ka pa kung babalik ako sa Kilusan? Hindi ba dapat magkasama tayo? Hindi yan ang nais ng Diyos para sa buhay mo, Estrel. Anong gusto ng Diyos-Diyosan mo? Magkakakanta ako sa simbahan habang nagugutom ang ating mga kababayan? Habang patuloy ang pananamantala ng mga naghaharing uri sa mga mahihirap? Alam mo ang katotohanan, Estrel. Kunyari pinaglalaban ng Kilusan ng mga mahihirap. Pero sa loob mismo ng Kilusan, napakaraming pag-aabuso ang nangyayari. Hindi naman ang sistemang dapat palitan o baguhin. Ang tao mismo. Ang problema, nasa kaluluwa ng tao. Ang mismong struktura ng pamamahala ay binubuo na naghaharing uri upang sistematikong mapagsamantalahan ang mga mahihirap. Kaya kailangan buwagin ang mapang-aping sistema. Para magtayo ng bagong sistema. Sino magtatayo ng bagong sistema? Yung mga leader ng Kilusan na sakim sa kapangyarihan. Mga tao rin na pang sarili lang ang hangad. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan.
Pakinggan mo ko, Estrel. Ay, Bonnie. Alam ko na yan, Bonnie. Hindi ako makikinig at maniniwala sa Diyos mo. Nung nakakulong ako, araw-araw, nagdadasal ako sa kanya na palayan niya ako. Ay, ito na naman tayo. Tinupad niya yun. Araw-araw, hinihiling ko na magkasama tayo muli. Binigay niya din yun. Hinihintay ko na lang na matupad ng dalawa ko pang dasal. Una, na makilala mo siya. Ano ba? Dalawa, kahit hanggang ngayon, pinagdadasal ko pa rin na magkaroon tayo ng anak dahil naniniwala... Ano ba? Makikinig ka ba sa akin? Kailan mo ilalagay sa kukote mo na isa akong baog? Naniniwala ako na ipagkakaloob ng Panginoon ang mga hinihiling ko. Dahil ang Panginoon ko ay tapat. Pinangako niya na pag kumatok ako, bubuksan niya ang pinto. Mateo 7:7. Naglalagay ka lang ng pag-asa sa wala namang pag-asa. Sapagkat walang anumang bagay ang hindi kayang gawin ng Diyos. Lucas 1:37. Alam mo yan? Yang huwad mong pananampalataya, yan ang dahilan kung bakit pinagbibintangan ka ng kilusan. Bonnie, ikaw ang sinisisi ng kilusan kung bakit sunod-sunod ang ambush ng mga militar. Kung ang Diyos ay anib sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Roma 8:31. Hindi mo ba naiintindihan? Papatayin ka na nila. Para sa akin, ang mabuhay ay para kay Kristo. Ang kamatayan ay pakinabang. Filipos 1:21. Hindi na kita maintindihan. Wala na. Wala nang saysay itong pagsasama ito. Wala na. Balang araw, pag nakita mo rin ang kamay niya sa buhay mo, mauunawaan mo rin ako. Darating ang araw na yon, Estrel. Darating yon. Maniwala ka, Estrel. Maniwala ka.